Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ikaw. Napahiya at nagalit dito si Wendy, nanlalamig niyang tiningnan si Daryl. Nakaramdam siya ng hiya matapos siyang matalo ng isang level 4 martial marquis. Wala na sa mood para makipagbulahan si Daryl. Kaya ngumiti na lang siya habang binibitbit si Wendy at sinasabing, huwag kang tumingin sa akin na para bang magkalaban tayo. At sa halip ay dapat lang na magpasalamat ka pa sa akin pagkatapos ko gumawa ng paraan para makita mo ang nakababata mong kapatid. Pagkatapos niyang sabihin ito ay binibitbit ani Daryl si Wendy sa kanyang mga braso at naglakad papunta sa kamo, naghum ito ng isang masayang kanta habang naglalakad papasok sa kampo. At nang makarating sila sa pintuan ng kampo, isang sundalo ang humakbang paabante, at nagtanong ng, Master Daryl, kaano-ano niyo po ang babaeng ito? Tahimik na tiningnan ng sundalo si Wendy. Hindi ba ito ang nakaberding babae na naglalakad-lakad sa labas ng kampo kanina? Mula sa malayo, naisip ng sundalo na maganda nga ang babaeng ito. Kaya noong makita niya ito ng malapitan, natigilan ang sundalo dahil sa napakaganda nitong itsura. Napahanga siya ng husto ng kagandahan nito. Napakaganda! Nakangiti namang sumagot si Daryl ng, asawa ko siya. Naririto siya para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Bago pa man makasagot ang sundalo, naglakad na si Daryl papasok sa kampo. Pinanood ng sundalo ang likuran ni Daryl habang naglalakad ito palayo sa kanila, natigilan ito sa kanyang nakita. Hindi ba't nasa kampo na ang asawa ni Master Daryl? Hindi kaya dalawa ang asawa nito? Napakaganda ng mga napangasawa niya. Nainggit ang sundalong ito kay Daryl. Sa kabilang banda, halos mahimatay na si Wendy habang namumula ang kanyang mukha. Daryl, masyado kang arogante. Paano nito nagawang bahira ng dumi ang kanyang imahe, at sahihin sa kanyang sarili na asawa talaga niya ito? Gustong-gusto nang patayin ni Wendy si Daryl sa mga sandaling ito. Pero hindi niya nagawang makalagay dahil naselyuhan na ni Daryl ang kanyang mga acupoints. At pagkatapos ay nakarating na rin sila sa tent ni Daryl. Nang makapasok ay ngumiti si Daryl at sumigaw ng, mahal kong asawa, tingnan mo kung sino ang kasama ko ngayon. Sinabi ko na sayo na huwag mo akong tawagin na. Biglang napasigaw ang maliit na diwata matapos niyang marinig ito. Pero bago pa man siya matapos sa kanyang sinasabi, ay agad na siyang natigilan matapos makita ang taong bitbit ni Daryl sa kanyang mga braso. Nanginig ang maliit na diwata at mabilis na naglakad palapit kay Daryl. Nasusurpresa at natutuwa itong nagsabi ng, ika-anim kong kapatid. Nasurpresa rin si Wendy nang makita nito si Irene. Nandito ka pala, ate. Napansin ni Wendy na karga-karga pa rin siya ni Daryl, nahiya at nagalit siya sa bagay na ito. Ikaw hayop ka. Pakawalan mo na ako. Napahiya siya matapos makita ng nakababata niyang kapatid ang pagkarga sa kanya ng isang lalaki. Nakakahiya! Mapait namang ngumiti rito si Daryl. Ibinaba niya si Wendy at sinabing, ginagawa ko lang ito para magkita kayong dalawa. Hindi lang kayo kulang sa pagpapasalamat pero nagawa niyo pa akong tawagin na hayop. Napakahirap talagang magmagandang loob. Nag-oobserbang sumandal si Daryl as pintuan ng tent habang nakangiting hinahangaan ang magkapatid na ito. Mayroon sila na kanya-kanyang uri ng kagandahan. Pareho silang may aura na mula sa isang diwata. Mas naging masigla ang maliit na diwata habang mas tahimik naman ang ika-anim na diwata. Irene, nagawa kang tawagin ng hayop na ito bilang asawa. Ikaw ba ay? Sumimangot dito si Wendy. Dito na siya nag-aalalang tumingin sa maliit na diwata. Ate, namula ang mukha ng maliit na diwata habang ikinakalampag ang kanyang mga paa. Ano ang sinabi mo? Paano ko magagawang magpakasal sa kanya? Nang biglang pumasok ang dalawang mga maid sa tent dala ang kaunting hapunan para kina Daryl. Pero agad na natigilan ang dalawang ito nang makita nila ang mga tao sa loob ng tent. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi ng isa sa mga maid na, sino po ang isang ito, Master Daryl? Isa lang ang babaeng kasama niya kagabi. Kaya bakit naging dalawa na ito ngayon? Parehong magaganda ang dalawang ito. Ngumiti naman si Daryl at sumagot ng, asawa ko rin ang isang ito. Maaari niyo na rin siyang tawagin bilang Madam. Madam. Nagulat dito ang maid. At pagkatapos ay buong galang niyang sinalubong ang bagong dating na si Wendy.
Ikinagagalak ko pong makilala ka, madam. Umalis ka na. Nagalit dito ng husto si Wendy, nanginig ang buo niyang katawan sa sobrang galit. Napakahayop talaga ni Daryl. Hindi niya lang tinake advantage ang nakababata kong kapatid, maging ako ay nagawa na rin niyang i-take advantage. Nagmamadaling lumabas ang dalawang mga maid matapos nilang mapansin ang kakaibang hangin sa paligid ng tent na iyon. Bakit kaya mainitin pareho ang ulo ng dalawang mga madam natin? Natuwa naman dito si Daryl. Sinabi niya kay Wendy na, "Hoy, ganda. Mas madali para sa akin na tawagin kayong dalawa na aking asawa. Kaya sa sandaling malaman nila ang tunay niyong mga pagkatao, siguradong papatayin nila kayong pareho." Naging mabait at matalino si Daryl sa mga sandaling ito. Pero hindi maganda ang naging dating nito kay Wendy. Namula ang kanyang mukha habang nanginginig ang buo niyang katawan. "Manahimik ka!" Titig ng maliit na diwata kay Daryl habang sumisinghal ng, "Lumabas ka na rin dito." Gustong makipagpalitan ng maliit na diwata ng lihim sa kanyang ate, kaya natural lang na palayuin nito si Daryl. Nagbuntong hininga rito si Daryl, binaliwala niya ito at naglakad palabas ng tent. Nang makalabas siya sa tent, nainis at na-depress si Daryl nang maisip niya ang kanyang mga magulang. Ano nga ba ang magagawa niya? Hindi siya maaaring magaksaya ng oras sa kampong ito kahit na hindi niya magawang lagyan ng lason ang pinagkukunan nila ng tubig. Siguradong nakarating na ang mga disipulo ng Elysium Gate sa Donghai City ngayon. Agad na kinuha ni Daryl ang kanyang cellphone at dinyal ang numero ni Zephyr. Agad na kumonekta ang tawag sa loob ng ilang segundo. Nagmula ang boses ni Zephyr sa kabilang linya ng tawag, nagtunog magalang ang pagbati nito. "Secmaster, naghihintay po ako ng utos niyo." Huminga ng malalim si Daryl at nagtanong ng, "Nasa Donghai City ka na ba?" "Kararating rating lang po namin," agad na sumagot dito si Zephyr. "Nakadestino ang aming mga disipulo ngayon sa paligid ng Wishing Star Tower. Umalis ang nasa 10,000 mga disipulo ng Elysium Gate mula sa altar ng sabay-sabay. Kaya natagalan ang mga ito sa pagpunta sa Donghai City." Tumango naman si Daryl at sumagot ng, "Sige, alalahanin niyo ang mga inutos ko. Dapat niyong harapin ang mga sundalo ng New World." Naging kalmadi ang tono ni Daryl habang sinasabi na, "Nga pala. Hawak ngayon ng 6 na naglalakihang mga sekta ang aking mga magulang, maging ang maginang Lindon. Gumawa kayo ng paraan para mapakawalan sila ng patago." Hindi magawang sabihin ni Daryl sa mga ito ang kanyang mga hinaing. Buwisit! Kung hindi lang siya nag-aalala sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng World Universe, matagal na niyang winasak ang mga sektang ito nang dahil sa ginawa ng mga ito sa kanyang mga magulang. "Naiintindihan po namin. Secmaster, huwag na po kayong mag-alala dahil kami na po ang bahala rito." Sa kabilang banda ng Wishing Star Tower. Kasalukuyang nasa loob ng hall sa first floor ang mga Secmaster, nasasabik sila sa mga sandaling ito. Nakaupo naman sa kanilang harapan ang 4 warlords ng Elysium Gate, ang magkakapatid na Dixon. Kararating rating lang din ng nasa higit 10,000 mga disipulo ng Elysium Gate. Isa na itong advantage para sa kanila. Kahit na mayroong hindi pagkakaunawaan sa gitna ng Elysium Gate, at 6 na naglalakihang mga sekta, nagkaisa pa rin ang mga ito sa tunay nilang kalaban. Kaya buong pusong sinalubong ng 6 na mga sekta ang tulong na inaalok ng Elysium Gate. Tumayo si Master Leonard at ngumiti bago makipag-usap sa magkakapatid na Dixon. Biglaan ang naging pagsugod ng New World sa atin, at kasalukuyan na ring nasa panganib ang Donghai City. Kaya natutuwa kami matapos magdesisyon ang Elysium Gate na suportahan kami sa oras ng kagipitan. Isantabi muna natin ang ating mga alitan at magsimula ng bagong kabanata ng magkakasama. Masyadong naging mabilis at maganda ang pagde-develop na ginawa ng Elysium Gate. Nagawa nilang lumaki mula sa 3,000 mga disipulo hanggang sa higit 1,000 mga disipulo. Bukod pa rito ang pagkakaroon nila ng napakaraming mga elite na sundalo at naglalakasang mga general. Kaya isang advantage para sa World Universe ang pagsali ng mga ito sa kanilang panig. Master Leonard, nakangiting sinabi ni Zephyr. Tungkulin ko ang pagdepensa sa aking tahanan, at tungkulin ko rin na labanan ang New World. Nakahanda ang Elysium Gate na gawin ang lahat pero mayroon lang kaming isang bagay na dapat linawin sa inyo. Tumuro si Zephyr kay Henry B. General, at sa 10 Heaven Master, na nasa kanyang likuran,
habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, nang malason kayo ng wake poison at itapon sa Wishing Star Tower, ay nakaranas kayong lahat ng matinding kahihiyan. Maging si Abbess Mother Serendipity ay napilitang magpakasal. Pero sinasabi ko sa inyo na walang kinalaman dito ang Elysium Gate. Mayroong isang tao na nagpanggap na maging kami. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tumingin kayo rito. May nakikilala ba kayo na kahit sino na isa sa mga dumukot sa inyo noon? Dito na nagpalitan ng tingin ang 6 na naglalakihang mga sekta. Wala sa mga bagong dating na ito ang namahiya sa kanila noon. Sa kampo ng New World. Nainis si Daryl nang maisip niya ang kanyang mga magulang. Nagsigarilyo siya sa labas ng kampo at bumalik sa kanyang tent kinahapunan. At nang makalapit siya sa kanyang tent, agad niyang narinig ang maliit na diwatang kausap si Wendy. Ano na ang gagawin natin, ate? Nakakulong na tayo ngayon sa tent na ito. Kailan ba tayo makakalabas dito? Nababahalang sinabi ng maliit na diwata. Bahagya namang ngumiti si Wendy habang kinocomfort ang kanyang kapatid. Huwag kang magalala, Irene. Bago pa man ako mahuli ni Daryl, nagpadala na ako ng mensahe sa ika-5 nating kapatid. Kaya hindi magtatagal ay pupunta na siya rito para iligtas tayo. Baka mapatay na nito si Daryl. Ang lakas ng loob niyang i-take advantage tayong dalawa. Nagulat si Daryl nang marinig ang shanbing iyon ni Wendy. Buwisit! Ang ibig ba nitong sabihin ay mayroon na namang taga-Fuyaw Palace na pupunta sa lugar na ito? Agad na tumakbo si Daryl palabas ng kampo para maglagay ng isang advanced na trap formation sa kalapit nitong gubat para maprotektahan ang kanyang sarili laban sa ika-5 diwata. Tama nga ang hinala niya. Bago magdilim ay isa na namang magandang babae ang nagpakita sa labas ng kampo. Ito ay walang iba kundi ang ika-5 diwata mula sa Fuyaw Palace. Nagpunta ang ika-5 diwata sa Donghai City para iligtas ang dalawa niyang mga nakababatang kapatid. Nakasuot ito ng isang kakaibang set ng mga damit. Nagsuot ito ng isang pares ng itim na tights at isang kulay light gray na pangitaas. Hindi nakasara ang dalawang mga buton sa itaas ng kanyang suot na pangitaas na naging isang kaakit-akit na tanawin. Siguradong maglalaway ang mga lalaki at magsiselos ang mga babae sa magandang hubog ng kanyang katawan. Kahit nagpalit na ito ng kanyang mga damit, makikita pa ring nakasabit sa baiwang ng ika-5 diwata ang isang kulay puting jade token. Nakita ni Daryl ang token na ito mula sa malayo, at agad na nalamang ito nga ang ika-5 diwata. Ngumiti ito at naglakad palapit sa kanya habang sinasabi na, Hoy ganda, hinahanap mo ba ang mga kapatid mo? Asawa ko na sila ngayon. Matagumpay na ngumiti si Daryl bago ito tumakbo papunta sa kakahuyan. Naramdaman niya na isa ng level 3 Martial Saint ang ika-5 diwata. Alam niya na hindi niya ito magagawang labanan. Kaya mabuti na lang at nagawa na niyang mag-set ng isang trap formation sa loob ng gubat. Ang dapat niya na lang gawin ay papasukin dito ang ika-5 diwata. Hindi naman nagkaroon ng kahit na anong suspetsa rito ang ika-5 diwata. Kaya nang marinig niya na tinawag ni Daryl ang dalawa niyang kapatid bilang kanyang mga asawa, agad itong nagalit at sumigaw ng walang hiya ka. Itinaas niya ang kanyang espada, at agad na hinabol si Daryl. Hinabol ng ika-5 diwata si Daryl papasok sa kakahuyan, at agad na nakulong sa formation. Mabilis na sumugod si Daryl papunta sa kanya, at agad na sinilyuhan ang kanyang mga acupoint. At pagkatapos ay binuhat na niya ito pabalik sa kanyang tent. Pero hindi inasahan ni Daryl na matapos niyang mahuli ang ika-5 diwata, ang ika-4, pangatlo at pangalawang diwata mula sa Fuyaw Palace ay pupunta sa kampong ito pagsapit ng gabi. Paisa-isang nagdatingan ang mga ito. Nagpahabol lang si Daryl sa mga ito papunta sa kakahuyan, bago tuluyang ikulong ang mga ito gamit ang kanyang formation. Magkasabay na nagpakita ang ika-3 at ika-4 na diwata, kaya sabay din silang nahuli ni Daryl. Maliban sa pinakamatandang diwata, nahuli ni Daryl ang 6 sa mga Palace Masters ng Fuyaw Palace. Sinilyuhan niya ang mga occupants nito at dinala papasok sa kanyang tent. Sa kabilang banda ng Wishing Star Tower. Nang makatulog na ang lahat ng miyembro ng naglalakihang mga sekta, dahan-dahang pumunta si Zephyr sa ika-2 palapag ng tower. Sinabi ni Daryl kay Zephyr na kasalukuyang hawak ng 6 na mga sekta ang kanyang mga magulang sa ika-2 palapag ng Wishing Star Tower.
Nakatulog na ang lahat ng tahimik na maghanap si Zephyr sa ikalawang palapag. At nang makarating siya sa ikalawang palapag, agad na natigilan si Zephyr sa kanyang nakita, kasabay nito ang pagtaas ng hinanakit at galit sa kanyang puso. Nakita niyang nakakulong sina Drake at ang asawa nito sa isang kwarto sa tabi ng hagdanan. At may ilang mga straw lang ang makikita sa loob ng kanyang kwarto, hindi sila nagkaroon ng maayos na tulugan sa bawat gabing nakakulong sila sa kwartong ito. Parehong namutla at nanghihina sina Drake at ang asawa nitong si Luna. Mahigpit na nagyakap ang dalawang ito sa isang tabi. Pero ang mas nakakagulat dito ay ang nakabalot na dugo sa katawan ng mag-asawa. Makikita rin ang napakaraming marka mula sa latigo at sampal sa kanilang mga katawan. Tinrato ang mga ito ng mga sekta bilang mga kriminal. Nagwala ang puso ni Zephyr sa sobrang galit. Naglakad siya palapit sa dalawang ito habang sumisigaw sa bantay ng pinto, "Buksan ninyo ang pinto." Buwisit! Paano naging deserving ang matandang mag-asawa na ito sa ganito karahas na pagtrato sa kanila? Inisip ni Zephyr na magiging maayos pa rin ang pagtrato sa mga magulang ng isang sect master kahit na maaresto ang mga ito. Hindi niya na-imagine na magiging ganito kamiserable ang sitwasyon ng dalawa. Nagalit dito ng husto si Zephyr. Tumingin naman sa isa't isa ang dalawang mga disipulo ng udang. "Zephyr Warlord, hindi namin maaaring buksan ang pinto nang walang utos na nagmumula sa mga sect master." Napansin ng dalawang mga disipulo ang matinding galit ni Zephyr. Pero hindi pa rin nila nagawang buksan ang pinto nang walang utos mula sa mga sect master. "Hayop kayong dalawa, buksan nyo na ang pinto." Ngayon din. Kulay pula na lang ang nakita ni Zephyr habang malakas na sumisigaw. Agad niyang dinakma ang kwelyo ng isa sa mga disipulo, binaliktad ang kanyang wrist at isang patalim ang agad na nagpakita sa kanyang kamay. Itinutok niya ito sa liig ng disipulong ito. "Pakawalan mo sila." "Hindi ko na uulitin pa ang mga sinabi ko," naging kasing lamig ng bakal ang boses ngayon ni Zephyr. Natakot naman dito ng husto ang disipulo habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Nang biglang marinig nila ang isang boses na nagmumula sa hagdan. Sino ang naglakas loob na gumawa ng gulo rito? Dalawang mga imahe ang dahan-dahang nagpakita habang naglalakad paakyat sa ikalawang palapag. Ito ay walang iba kundi sina Kent at Megan. Si Kent ang nagsalita nito sa kanilang dalawa. Nagtipon-tipon ang mga martial sect sa Wishing Star Tower para depensahan ang teritoryo ng World Universe laban sa kampo ng New World. Naririto naman si Kent para bisitahin si Megan. Naroroon muli si Kent noong gabing iyon para bisitahin si Megan. Nagbubulungan lang ang dalawang ito kaya hindi nila inasahan na matitiempuhan nila si Zephyr. "Sino ka ba? Kilala mo ba kung sino ang mga ito at kung bakit sila inaresto? Paano mo nagawang magutos ng ganoon-ganoon na lang napakawalan ang dalawang ito ng ganito kadali?" Lakad ni Kent palapit kay Zephyr. Hindi kilala ni Kent si Zephyr kaya inakala nito na isa lang itong walang kwentang tao. Mas tumindi ang galit ni Zephyr nang marinig niya ang bastos na pananalita ni Kent. "Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang mga nakakulong na ito?" "Mga magulang sila ni Daryl, mga magulang ng hayop na iyon," sumisinghal na sinabi ni Kent. Walang kapatawaran ang ginawa ni Daryl, nakipagsanib puwersa siya sa hukbo ng New World. Kaya siguradong hindi rin ganoon kabuti ang kanyang mga magulang dahil hindi nila ito napalaki ng tama. Kaya mas higit pa sa pagkakulong nila rito ang nararapat na parusa sa kanila. Kinamumuhian ni Kent si Daryl kaya naging walang awa at bastos ang kanyang mga naging komento rito. Nagpakita naman si Megan ng isang nanalamig na itsura sa kanyang mukha habang wala namang pakialam ang kanyang tingin sa mga ito. Sumangayon naman si Megan kay Kent. Mas higit pa kaysa sa pagkakulong ang kaparusahang dapat natanggapin ng mga magulang ni Daryl matapos magpalaki ng ganoong klase ng anak. Matapos marinig ni Zephyr ang mga sinabi ni Kent, agad na nagkulay dugo ang kanyang mga mata. Naglakad siya palapit kay Kent nang may maingat at siguraong mga hakbang. Naglalagablab na ang galit sa kanyang puso sa mga sandaling ito. Isinantabi ng sect master ang kanyang mga hinanakit at inutusan ang Elysium Gate na suportahan ang mga sektang ito na depensahan ang Donghai City. Ang sect master ay isang bayani para magawang pangalagaan ang buong sitwasyong ito. Pero nagawa pa rin siyang bastusin ng mga ito matapos tumira sa kampo ng kalaban at arestuhin ang kanyang mga magulang. Nagawa rin nilang torturing ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Napaka-ignorante ng mga ito. Buwisit!
Hoy ikaw! Ano ang ginagawa mo? Nagpanik si Kent nang maramdaman niya ang galit ni Zephyr. Napaatras siya habang nagpapanik na ginagawa ang kanyang mga hakbang patalikod. Nagsara naman ng husto ang mga kamao ni Zephyr habang tinitingnan nito ng direkta sa mata si Kent. Sino ang sinabi mong nasa loob ng seldang iyon? Ninenerbiyos na napalunok si Kent habang sumasagot ng mga magulang sila ni Daryl. Si Daryl na traitor. Kasing walang kwenta niya na rin ang mga magulang niya, ang pamilya. Slap! Bago pa man matapos ni Kent ang kanyang sinasabi, bigla na siyang sinampal ni Zephyr sa kanyang pisngi. Ano? Buong lakas na sinampal ni Zephyr ang lalaking ito. Malakas na napatili si Kent habang tumatalsik ang kanyang katawan sa layong 30 metro mula sa kanyang kinatatayuan at tumama sa poste na nasa kanyang likuran. Dito na lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Thump! At nang bumagsak si Kent sa lupa, naramdaman niya na parabang guguho na ang kanyang mga buto. Isang hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang naramdaman, walang pakundangan niyang tinitigan si Zephyr, habang sumisigaw ng, ikaw ang lakas ng loob mong saktan ako. Saktan ka? Bubugbugin kita ngayon. Namula ng husto ang mga mata ni Zephyr. Nakarinig sila ng isang click at isang bakal na saber ang nagpakita sa kanyang kamay. Sumugod ito kay Kent para saksakin. Zephyr. Nang ma-realize niya na nasa panganib si Kent, agad na nagbago ang mukha ni Megan. Kaya sa pamamagitan ng isang malakas na tili, ay sinubukan nitong saktan si Zephyr. Suminghal naman si Zephyr at sinalubong ang palad ni Megan ng kanyang palad. Boom! Nang magtama ang dalawang mga palad, nakaramdam si Megan ng isang napakalas na puwersang tumama sa kanyang katawan, dito na siya tumalsik ng ilang hakbang patalikod. Agad na namutla ang maganda niyang mukha. Isa lang siyang Master General, kaya paano niya magagawang tapatan si Zephyr? Tiniis ni Kent ang sakit na kanyang nararamdaman para tulungang makatayo si Megan. Ok ka lang ba, Meg? Okay lang ako. Huminga ng malalim si Megan, habang tumititig kay Zephyr. Nagalit din ito rito. Zephyr, paano mo nagawang atakihin ang mga kakampi mo? Lalo na't nandito na ngayon ang tunay nating kalaban. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Hindi mo po pwedeng pakawalan ang mga magulang ng hayop na yon. Ngumiti si Zephyr habang nagsasara ng husto ang kanyang mga kamao. Tama ka nga. Magkakampi tayo. Pero wala kang kahit na anong rason para gawin ito sa mga magulang ni Daryl. Kahit na magpunta pa rito ang King of Heaven, isasama ko pa rin siya sa hukay na gagawin niya sa akin. Isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa katawan ni Zephyr. Dito na nagamoy pulbura ang buong second floor ng Wishing Star Tower. Meg, ano ang problema? Maririnig ang mabilis na tunog ng mga yapak na sinundan ng pag-akyat ng ilang dosenang mga tao sa ikalawang palapag ng tower. Ito ay walang iba kundi si Abbess Mother Serendipity at kanyang mga elite. Nagising na ang lahat sa ingay NIO. At nang makita ni Abbess ang sugat ni Megan, agad itong nagulat at nagalit. Master. Nang makita niya ang mga Secmaster, nakumbinsi na si Megan na mayroon na siyang malakas na kakampi sa mga sandaling ito, kaya agad siyang sumigaw habang tumuturo kay Zephyr. Gusto niyang pakawalan ang mga magulang ni Daryl. Pero agad niya kaming sinaktan noong pigilan namin siya. Tumango naman dito ang sumasangayon na si Kent. Opo, paano namin papakawalan ng ganoon-ganoon na lang ang mga magulang ng hayop na yon? Ano? Agad na nagbago ang mukha ng mga Secmaster sa mga sandaling ito. Mabilis na nag-focus ang kanilang mga mata kay Zephyr. Nauna na si Abbess sa pagsasalita. Tumitig siya kay Zephyr para sermonan ito. Ano ang ginagawa mo, Zephyr? Pinaligiran din ng ibang mga Secmaster si Zephyr. Ano ang ibig niyong sabihin? Walang kahit na anong kinatakutan dito si Zephyr. Hindi na niya maitago pa ang galit na nararamdaman niya sa mga sandaling ito. Sinasabi niyo sa inyong mga sarili na parte kayo ng mga kilalang sekta, habang nagagawa niyong maging malupit sa isang walang kalaban-laban at matandang mag-asawa na ito. At pagkatapos ay nagawa niyo akong tanungin kung ano ba ang ginagawa ako. Sasabihin ko sa inyo, pakakawalan niyo sila ngayon din. Klang! Namula rito ng husto ang mga mata ni Zephyr, dito na niya ibinaon ang hawak niyang saber sa lupa kung saan bumaon ang pinakadulong bahagi nito. Nagalit siya ng husto nang makita niya kung gaano kamiserable ang dinanas ng mga magulang ni Daryl.
Kung hindi nyo sila pakakawalan, iisa-isahin ko na lang kayong lahat dito ngayon. Isinigaw ni Zephyr ang bawat salita sa mga sinabi niyong ito hanggang sa dulo ng kanyang lalamunan. Ikaw. Sumama ang mukha ng lahat nang marinig nila ang babala ni Zephyr. Dito na sila tumingin sa isa't isa. Bahagi si Zephyr ng Elysium Gate. At humahawak din siya ng napakataas na posisyon sa sektang ito, pumapangalawa lang siya sa Sect Master. Inabot ng 10 segundo ang katahimikang bumalot sa Wishing Star Tower. Dito na umabante ang Sect Master ng Wanderer Sect na si Naomi Grant para sabihin kay Zephyr na, nasa panig na ngayon ng New World ang traitor na si Daryl. Patawarin mo kami pero hindi namin magagawang pakawalan ang mga magulang nito. Dito na rin umabante si Master Leonard, buong puso niyang sinabi na, oo nga, sumuko na si Daryl na dating parte ng World Universe sa mga rebelde para tulungan ang mga banyaga na sakupin ang kanyang bayan. Walang kapatawaran ang bagay na ito. Kaya paano namin magagawang pakawalan ng ganoon-ganoon na lang ang mga magulang niya? Oo nga. Kung ganoon nila palalakihin ang walang kwenta nilang anak, bakit natin sila pakakawalan? Mahalatang naging agresibo na rin ang ilan sa mga Sect Master, habang sumisigaw sa sobrang galit na kanilang nararamdaman. Nang marinig niya ang mga ibinibintang ng mga ito kay Daryl, agad na nagdilim ang mukha ni Zephyr. Ngumiti ito at hindi nagpakita ng kahit na anong galit. Tumingin siya sa paligid at sinabing, palagi niyong sinasabi na umanib si Daryl sa New World. Pero mayroon bang kahit na sinong nakakita sa inyo, na nanakit siya ng kahit na sinong nagmula sa World Universe? Sinasabi niyo na tama ang inyong mga pananaw sa buhay, pero marion pa rin itong isang issue, hindi niyo nagawang tingnan ng maigi ang katotohanan. At sa halip ay nagawa niyong magpakaarogante at magbintang ng kung ano-ano sa ibang tao. Nagawa niyong ikulong ang isang inosenteng mag-asawa dahil sa pinaniniwalaan niyong katotohanan na hindi niyo naman inimbestigahan. At dahil dito ay nagawa niyo ng tawagin ang iyong mga sarili na tama. Naging mapagmatigas, malakas, at mataas ang tonong ginamit ni Zephyr sa kanyang pagsasalita. Tahimik namang tinitigan ng mga Sect Master si Zephyr. Hindi na nila nagawa pang depensahan ang kanilang mga sarili. Dito na huminga ng malalim si Zephyr. Ubos na ang kanyang pasensya. Ulitin ko, pakawalan niyo na sila. Tigilan mo na ang kalokohan mong ito, Zephyr. Nanlamig ang itsura ni Abbess sa mga sandaling ito, habang nagpapakita ang mahaba niyang espada sa kanyang mga kamay. Hanggat nandito kami, hinding-hindi mo makukuha ang mga magulang ng hayop na yon. Well. Kailangan mo muna kaming patayin kung gusto mong makuha ang mga magulang ng hayop na si Daryl. Nagsalita rin ang galit ng mga Sect Master kay Zephyr. Kasabay nito ang paglalabas nila sa kanilang mga internal energy habang binubunot ang kanilang mga sandata at itinututuok ang mga ito kay Zephyr. Magaling, hindi rito natakot si Zephyr. Natuwa siya sa kanyang nakita kaya napaliyad ng patalikod ang kanyang ulo habang tumatawa siya ng malakas. Iniisip niyo bang mag-isa lang ako rito? Nagliyab sa galit ang mga mata ni Zephyr habang kumukuha siya ng isang charm mula sa kanyang damit. Nilagyan niya ito ng internal energy at ibinato palabas sa bintana. Swoosh! Lumipad ang charm sa ere at sumabog na parang isang fireworks. Makulay na nagliwanag ang kalangitan habang bumubuo ng isang malaking flag, ang Nine Dragons Justice Flag. Ito ang lihim na signal ng Elysium Gate. Prattle! Prattle! Sa loob ng isang sandali ay agad silang nakarinig ng napakaraming tunog ng yapak na naglalakad ng sabay-sabay papalapit sa tower. Habang makikita naman sa labas ng Wishing Star Tower ang mga nagmamadaling pumapasok na disipulo ng Elysium Gate na nakakita sa signal na parang isang malakas na alon. Nasa 1-0, 0-0-0 na ang mga tao sa lugar na yon, dito na nila nagawang harangan ang bawat lagusan palabas ng Wishing Star Tower. Maging sina Henry B. General, ang tatlong magkakapatid na Dixon at Ten Heaven Master, ay umakyat na rin sa tower. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, nakita ni Henry B. General at ng iba sina Drake, ang kanyang asawa sa loob ng kulungan, kasalukuyang nababalot ang katawan ng mga ito ng sarili nilang dugo. Ganito kabrutal nila tinrato ang mga magulang ng Sect Master. Nagalit din sila sa kanilang nakita. Mga kapatid, nagdurusa ngayon ang mga magulang ng kapatid nating si Daryl. Ano na ang dapat nating gawin? Namula ng husto ang mga mata ni Zephyr habang sumisigaw siya ng malakas. Ililigtas natin sila.
Sigaw ni Henry B. General at ng 10 Heaven Master. At ano naman ang gagawin natin sa sinumang pipigil sa atin, na maos na ang boses ni Zephyr dahil sa sunod-sunod niyang pagsigaw. Dapat lang natin silang patayin. Wild na sumigaw si Henry B. General habang nagpapakita ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at pagkatapos ay agad niyang sinugod ang mga sect master. Isinantabi muna ni na Henry B. General at ng iba pa ang kanilang mga hinanakit para madepensahan ang Donghai City kasama ng ibang mga sekta. Pero nang makita nila na naging ganoon ang trato sa mga magulang ng sect master, agad na naamula ang kanilang mga mata sa sobrang galit, dito na sila nawala sa kanilang mga sarili. Wala sa sarili. Wala na sa sarili ang mga taong ito. Nanginig naman sa sobrang galit si Abbess Mother Serendipity. Agad na sumugod sa kanya si Zephyr, tumuro siya kay Zephyr, at sumigaw ng, masyadong naging arogante ang Elysium Gate ngayong araw. Pabagsakin niyo silang lahat. Binunot ni Abbess ang kanyang espada para makatapat ang espada ni Zephyr. Mamatay ka na. Dito na umatake ang iba pang mga sect master. Agad na naglaban-daban ang dalawang panig. Habang naglaban-laban naman ang mga disipulo ng dalawang panig sa labas ng Wishing Star Tower. Maririnig ang tunog ng mga sandata at sigaw sa buong area. Nasa gitna ngayon ng isang napakagulong sitwasyon ang Wishing Star Tower. Sa kabilang banda, sa kampo ng New World. Pinagplanuhan ni Sloan na sakupin ang Donghai City sa loob ng 3 araw. Pero hindi niya inasahan na magtitipon-tipon ang mga martial sect ng World Universe sa Donghai City para ipagtanggol ito, dahil dito ay naging mahirap para sa New World na sakupin ang unang syudad na kanilang madadaanan kaya kasalukuyan ng demoralized ang kanyang hukbo. Pero hindi naging ganoon kabagsak ang hangin sa loob ng tent ni Daryl. Mas kumalat ang hangin kukuha sa interes ng lahat sa loob nito. Sinelyuhan ni Daryl ang mga akupoint ng 6 na nagagandahang mga babae. Nagsisiksikan sila ngayon sa loob ng kanyang tent. Nag-usap-usap naman ang 6 na mga diwata ng mahina pero nagawa pa rin itong marinig sa labas. Dito na nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang bawat sundalong dumadaan sa sandaling marinig nila ang mga ingay na yon. Hindi na sila sigurado kung nasa loob pa sila ng military camp sa sandaling dumaan sila sa tent ni Daryl at sa halip ay para nang dumadaan na sila sa kwarto ng kanilang emperor. Nainggit ng husto ang mga sundalo na nakakita sa 6 na mga diwata kay Daryl. Ang 6 na nagagandahang mga dalaga ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga kagandahan. Nagkaroon sila ng iba't ibang pagkatao at mood na parabang natural na tanawin sa loob ng kwarto ng kanilang emperor. Natutulala namang umupo si Daryl sa loob ng kanyang tent, nade-depress na siyang nag-iisip sa mga sandaling ito. Nakahilerang tumayo ang 6 na mga diwata habang naiinis na nakatingin kay Daryl. Matagal nang naging magkasama ang maliit na diwata at si Daryl kaya natural lang na hindi na ito maging ganito ka-emosyonal. Napahiya at nagalit naman ang 5 pang mga diwata matapos silang tratuhin ng ganito ni Daryl kaya hindi na sila makapaghintay pa na durugin it. Gumamit ang hayop na ito ng hindi katanggap-tanggap na paraan para hulihin silang lahat. At ang mas nakakainis pa rito ay ang pagsasabi nito sa mga sundalo na silang 6 ay kanyang mga asawa. Mapait nang umiti si Daryl habang tinitingnan ang mga papatay na mata ng mga diwata. Mga nagagandahan kong binibini, sinabi ko naman sa inyo na ginagawa ko lang ito para sa inyong kaligtasan. Nakita nyo naman na siguro ang lakas ng New World. Kaya kung hindi ko sasabihin na asawa ko kayong lahat, hindi ko na masisigurado na. Nanginig sa sobrang galit si Wendy nang marinig niya ito, agad na siya ritong sumagot ng, tumigil ka na. Sige, hindi na ako magsasalita ng kahit na ano, aking mga asawa, walang pakialam na sinagot ni Daryl. Ikaw, bayolenteng nanginig ang dibdib ni Wendy. At pagkatapos ay nanlalamig niyang tiningnan si Daryl. Kailan mo ba kami balak na pakawalan? Ayaw nang patayin ng mga diwata si Daryl, gusto na lang ng mga itong umalis sa kampo. Mapait namang ngumiti si Daryl at sumagot ng, kung mapapakawalan ko lang kayo, matagal ko na sanang ginawa. Nang biglang magbago ang isip ni Daryl. Pero dahil gusto akong patayin ng kahit na sinong nagmula sa Fuyao Palace, bakit ko naman kayo pakakawalan? Namula rito ang mukha ni Wendy. Dito na nakangiting tumingin si Daryl sa maliit na diwata. Maliit kong asawa, bakit ka nangako kay Leroy na papatayin mo ako? Napakagat sa kanyang labi ang maliit na diwata bago mahinang sumagot ng 3 taon na ang nakalilipas mula noong kunin ng pinakamatanda naming kapatid ang Lily Lamp mula sa sekta ng Kunlun,
kaya nagkaroon kami ng utang na loob kay Leroy. Matagal nang nakasama ng maliit na diwata si Daryl kaya kahit na nagmukhang masama si Daryl sa kanilang mga mata, hindi naman siya kasing sama ng kanilang iniisip. Bakit mo sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na yon, Irene? Ikinalampag ni Wendy ang kanyang paa sa sobrang galit. Dito na napasimangot ang apat pang mga diwata. Tumawa si Daryl habang tumitingin sa ibang mga diwata at sinasabing, hindi dapat tinulungan ng Fuyao Palace si Leroy. Sinabi naman ng ikatlong diwata na si Natalia kay Daryl na, tinawag mong hayop si Leroy, pero ikaw talaga ang hayop sa paningin ko. Walang kahit na anong galit o utang sayo ang Kunlun Sect kaya bakit mo sila kailangang wasakin? Walang kahit na anong hinanakit o utang. Dito na sumabog si Daryl sa katatawa. Aking asawa, wala ka pa nga talagang alam. Lihim na nakipagtulungan si Leroy sa New World. Sinira namin ng aking mga kapatid ang Kunlun dahil yon ang dapat naming gawin sa sinumang makipagtulungan sa panig ng New World. Ano? Kumampi ba talaga si Leroy sa New World? Nagkaroon ng komplikadong mga mukha sa sandaling ito ang anim na mga diwata. Sino nga ba ang mag-aakala na isa palang traidor ang Sectmaster ng Kunlun na si Leroy Henderson? Matapos makabalik ni Natalia sa realidad, nagtanong ito ng, ano naman ang kinalaman nito sa Fuyao Palace? Ilang libong taon nang nagkaroon ng mapayapang buhay ang lahat ng nasa Fuyao Palace matapos ng mga itong piliin na lumayo sa lahat, kaya wala na silang kahit na anong pakialam sa kahit na anong nangyayari sa kanilang paligid. Wala silang pakialam kahit na mawasak pa ang kontinente ng World Universe. Nagbuntong hininga si Dari at tumingin kay Natalia. Ikatlo kong asawa, gagawin ko ang lahat mapakawalan ka lang. Pero kinakailangan mo munang ipangako sa akin ang isang bagay. Ano ang bagay na yon? Nababahalang tanong ni Natalia. Ngumiti si Daryl at sinabing, simple lang. Kinakailangan nyo lang na maging mga asawa ko. Dito na nagbago ang itsura sa mukha ng mga diwata habang sabay-sabay na sumisigaw ng, gusto mo na bang mamatay? Mas tumitindi ng tumitindi ang pagiging arogante ng isang ito. Hindi lang niya nagawang asarin ang mga ito sa bawat oras, pero nagawa niya ring entertain ang kabastusang iyon na pumasok sa kanyang isipan. Hindi naman nagpanik sa mga ito si Daryl, nagawa na niyang selyuhan ang mga akupoint ng anim na mga diwata. Hindi na magagamit ng mga ito ang kanilang mga internal energy laban sa kanya. Kahit na ginagalit na sila nito ng husto, hindi pa rin siya natatakot na atakihin ng mga ito. Kaya ngumiti lang si Daryl at sumagot ng, nagbibiro lang ako. Tingnan niyo nga kung gaano kayo kaapektado. Dito na naging kalmado ang itsura ni Daryl habang sinasabi niya na, balik tayo sa punto ko. Papakawalan ko kayong lahat. Pero kapalit nito ang pagpunta ng Fuyao Palace sa Donghai City para labanan ang mga sundalo ng New World. Ano sa tingin nyo? Alam ni Daryl na isang malakas na sekta ang Fuyao Palace. At ang anim na nagagandahang diwata sa kanyang tent ay mga martial saint na. Kaya sa sandaling tumulong ang mga ito sa paglaban sa mga sundalo ng New World, siguradong mapapabilis ang pagresolba nila sa problemang ito. Ano? Kinakailangang lumaban ng Fuyao Palace sa New World. Natigilan dito ang anim na mga diwata. Napasimangot silang lahat sa kanilang narinig. Naramdaman ni Daryl ang pagdadalawang isip ng mga ito kaya sinabi niya na, alam kong wala nang pakialam ang Fuyao Palace sa mga nangyayari sa paligid pero iba ang problemang ito. Hindi na makapaghintay ang New World na sakupin tayo. Kaya sa sandaling sumali kayo sa laban, siguradong matatalo na natin ang mga sundalong ipinadala nila rito. Tumingin naman sa isa't isa ang mga diwata pero hindi nagsalita ng kahit na ano ang mga ito. Ayaw pa rin nilang tumuong sa ginagawang pakikipaglaban ni Daryl. Master Dari, nandito po si Commander Sloan. Malakas na anunsyo ng maid sa labas ng kampo. At pagkatapos ay itinulak pa bukas ang pintuan papasok sa tent. Dahan-dahang pumasok sa loob ang nakasuot ng gintong armor na si Sloan. Naglakad naman sa kanyang likuran ang Black and White Cavalier. Mabilis na tumayo si Daryl at sumaludo. Commander Sloan. Ninerbiyos dito ng husto si Daryl, hindi niya alam kung bakit siya binisita ni Sloan. Tumango naman si Sloan, dahan-dahang tumama ang kanyang paningin sa mga diwata. Ang babaeng commander na ito ay isang tinitingalang kalaban. Mayroon itong lakas na hindi bababa sa Martial Emperor level. Nagulat ang mga diwata sa kanilang nakita. Tiningnan niya ng maigi ang mga diwata sa loob ng ilang segundo, at ibinaba ang kanyang ulo para tingnan si Daryl.
Kakaiba itong ngumiti habang nagtatanong ng, asawa mo ba ang lahat ng ito, Daryl? Nagkagulo ang lahat sa buong kampo. Marami sa kanila ang nagkwento tungkol sa 6 na mga nagagandahang asawa ni Daryl sa kampo. Naging kasing ganda raw ng mga diyosa ang mga ito. Dito na nagdesisyon si Sloan na tingnan ang mga nagagandahang babae na ito dahil napadaan na rin naman siya sa tent ni Daryl. Opo, mga asawa ko po sila. Nakangiting tango ni Daryl. Mabilis na sinenyasan ni Daryl si Irene at ang mga kapatid nitong diwata. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Bilisan ninyong lumapit at ipakilala ang inyong mga sarili sa commander. Ngayon din. Buong taon na nananatili sa Fuyao Palace ang mga diwata. Mayroon din silang kagalang-galang na katayuan, kaya hindi nila kailangang sumaludo sa kahit na sino. Kaya tumayo lang sila kay Sloan bilang uro ng pagsaludo. Tumingin naman si Sloan kay Daryl. Hindi lang magaganda ang 6 na mga asawa ni Daryl, silang lahat ay mayroon ding lakas na hindi bababa sa martial saint. Siguradong suswertehin ang kahit na sinong ordinaryong lalaki sa sandaling mapakasalan nila isa sa mga ito. Kaya paano nagawa ni Daryl na magpakasal sa 6 na mga diwatang yon? Naramdaman ni Daryl na parabang maisusuka na niya ang kanyang puso sa ilalim ng tinging ginagawa sa kanya ni Sloan. Nalaman na kaya nito na hindi ko talaga asawa ang mga diwatang yon. Nababahalang bulong ni Daryl sa kanyang isipan. Kaya mabilis siyang kumaway kay Natalia at nagsabing, grabe ang pagod ko, bakit nga ba pagod na pagod ako ngayon? 3 kong asawa, pwede mo bang imasahe ang mga balikat ko? 2 asawa, imasahe mo naman ang mga binti ko, at maliit kong asawa, pwede mo bang hilutin ang likod ko? Napahiya rito si Natalia. Sumusobra na si Daryl. Pero kahit gaano pa sila kagalit kay Daryl, hinding-hindi nila ito magawang atakihin sa harapan ni Sloan. Naunang naglakad ang maliit na diwata papunta kay Daryl para imasahe ang mga balikat nito. Tumawa naman si Daryl at sinabing, mukhang niloloko ko lang ang sarili ko sa harapan ninyo, Commander Sloan. Ngumiti naman si Sloan at sumagot ng, maswerte ka nga Daryl. Mukhang kailangan lang kita paalalahanan na isa itong kampo ng militar. Kaya dapat lang nahinaan nyo ng mga asawa mo ang boses nyo para hindi makaistorbo sa pagpapahinga ng ibang mga sundalo. Hihinaan namin ang mga boses namin at hindi istorbohin ang ibang mga sundalo. Ngumiti si Daryl nang ibigay nito ang kanyang pangako. Tumango si Sloan at umalis ng tent kasama ang Black at White Cavaliers. Namula ang mga diwata. Tiningnan nila si Daryl dahil napahiya sila nito. Mga mahal ko, bakit kayo tumitingin sa akin? Natatawang sabi ni Daryl. Pinagsabihan tayo ng commander na manatiling tahimik sa gabi. Daryl. Galit at nahihiya ang mga diwata. Kinagat ni Wendy ang kanyang labi at nagtaanong, kailan mo kami pakakawalan? Gulat na gulat si Daryl nang makitang galit nag-alit ang mga ito. Ngumiti ito at nagsalita. Papakawalan ko kayong lahat pero kailangan niyong mangako na tutulong ang Fuyao Palace sa pagdepensa sa Donghai City. Nagtinginan ang mga diwata. Tumango ang pangatlong diwata na si Natalia at sinabing, sige, nangangako kami. Pindutin mo na ang aming Aku Points at hayaan mo kaming ibalik ang aming internal na enerhiya. Magaling? Labis ang tuwa ni Daryl. Magandang balita kung matutulungan siya ng Fuyao Palace laban sa New World Continent. Itinaas ni Daryl ang kanyang mga kamay at tinapik ang Aku Points 6 na diwata para pakawalan ang mga ito. Nang guminhawa na ang Aku Points ng mga ito, umagos ang 6 na malalakas na internal na enerhiya sa kanilang katawan. Walang kahit anong babala, humakbang paabante si Natalia, at inunat ang mga kamay para isara ang Aku Point ni Daryl. Walang naging oras si Daryl para makareact, agad na nanigas ang mga katawan nito. Gulat at galit nitong tiningnan si Natalia. Ikaw. Ang isang hayop na katulad mo ay walang karapatan para makipagkasundo sa amin. Malamig na sabi ni Wendy, maaari mong ipatuloy ang panaginip mong dedepensahan namin ang Donghai City. Itinaas ni Natalia ang kanyang kamay at malamig na pinatulog si Daryl bago nito kunin ang token. Sa pamamagitan ng token na iyon ay makakatawid na sila sa may pinatibay na haring ng kampo. Kailangan nilang magkunwaring sumang-ayon sa kahilingan ni Daryl, isa lamang itong pagkukunwari. Hindi na interesado pa ang Fuyao Palace sa mga kaguluhan ng mundo. Paano sila makakatulong para depensahan ang Donghai City?
Kahit na mawasak pa ang world universe, ay walang kinalaman ang Fuya Upalis rito. Pangatlong kapatid. Balisa ang Little Fairy nang tumingin ito kay Natalia. Pangatlong kapatid, sumang-ayon tayo sa kahilingan ni Daryl. Hindi magiging maganda kung hindi natin tutuparin ang ating mga pangako. Anong masama doon? Namumuhay tayo sa seklusyon, imposible para sa atin ang suportahan ang Donghai City. Nairitang hindi sumang-ayon si Natalia, at sinipa nito si Daryl. Sinamantala tayo ng hayop na to, dadalhin natin siya sa Fuya Palace para parusahan. Hinablot nito si Daryl at naglakad palabas ng kampo. Nakasunod din sa likuran nito ang iba pa niyang kapatid. Sinamantala nila ang madilim na gabi, kinuha ng magkakapatid si Daryl at ginamit ang token nito upang makalabas ng kampo. Bumalik ang mga ito sa Fuya Palace. Sa kabilang banda, umupo si Sloan sa kanyang military tent. Nagme-meditate ito. Sa ngayon ay nasa level 3 Martial Emperor ito. Mag-isa itong nasa loob ng kanyang military tent, nakasuot ito ng armor. Tuwid ang pagkakaupo nito, nakatayo ang mayabang nitong figura. Report. Tumakbo ang isang sundalo at tumunog ang sahig ng lumuhod ito. Commander, magandang balita. May napakagandang balita ako. Bahagyang ibinuka ni Sloan ang mapupulang labi at bumulong, sabihin mo sa akin. Sobra ang pagkasabik ng sundalo nang sinabi nitong, Commander, ang mga martial na sekta ng World Universe ay nagpapatayan. Narinig namin na ang mga alagad ng Elysium Gate at ibang sekta ay nagalaban-laban. Ha? Mabagal na minulat ni Sloan ang mga mata. Totoo ba ang balitang iyan? Opo, totoo. Malakas na tumango ang sundalo. Upang mailigtas ang mga magulang ni Daryl, kinailangang ilaban ni Zephyr ang mga alagad ng Elysium Gate sa ibang sekta ng martial arts. Nagtagal ang labanan ng kalahating oras. Magaling? Tumawa si Sloan at sinabing, pakinggan niyo ang utos ko. Ang lahat ng sundalo ay ipapadala sa Wishing Star Tower. Gamitin niyo ang pagkakataong ito dahil magulo ang kanilang sitwasyon, patayin niyo silang lahat. Pabagsakin niyo ang Donghai City. Yes, Commander. Nasabi kang sundalo sa narinig. Mabilis itong lumabas ng military tent. Boom! 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 Makalipas ang ilang segundo, pinalo ng New World Camp ang kanilang drums of war. 200,000 na sundalo ang ipapadala sa Wishing Star Tower. Sa kabilang banda, sa Fuya Palace. Hindi alam ni Daryl kung gaano siya katagal nalawan ng malay. Naramdaman nitong tila ba nasa mahabang panaginip siya. Nang gumising ito, iminulat ang mga mata, natagpuan niya ang sariling nakahiga sa malamig na sahig. May mga bulaklak sa kanyang paligid, tila ba nasa fairyland ito. FCK! Nasaan siya? Nahirapang makatayo si Daryl, tapos ay napagtanto nitong nakatali siya. Nagulat si Daryl. Itinaas nito ang kanyang ulo upang magmasid sa paligid. Agad itong nagulat na halos mawalan na ito ng malay. Nasa kanyang harapa ay ang ilang trono, 7 kaaya-ayang figura ang tahimik na nakaupo rito. Nakita ni Daryl ang 6 sa mga ito. Paniguradong pinakamantandang kapatid ng mga ito ang isa pa, tama ba siya? Hindi mapigilan ni Daryl na mapatitig kay Cindy White. Ito ang pinakamatandang Palace Master, na 30 taong gulang ang edad nito. Mayroon itong magandang pangangatawan at kaaya-ayang pag-ugali, nakakait ang hitsura nito. Nice? Napakaganda! Hindi lamang maganda at kaaya-aya si Cindy White, mas mature rin ito kaysa sa 6 nitong kapatid. Napabuntong hininga si Daryl habang nakatingin sa mga diwata. Nagtanong ito, hindi niyo tinupad ang pangako niyong magbibigay suporta sa Donghai City. Ayos lang kung hindi niyo tutuparin ang inyong mga pangako. Pero bakit kailangan niyo akong dalhin dito? Bakit namin kayo hinuli? Mabagal na tumayo si Natalia at naglakad palapit kay Daryl. Sinampal niya ito sa mukha. Slap! Malakas ang sampal nito, na manhid ang mukha ni Daryl. Slap! Slap! Bago pa makareact si Daryl, muli niya itong sinampal ng 2 beses. Hayop! Mapait at mariing ipinagkiskis ni Natalia ang mga ngipin. Noong nasa New World Army ka ay ipinahiya at inisahan mo kami. Dahil lang doon ay dapat kang mamatay. Ibinaliktad ni Natalia ang kanyang kamay at lumabas ang mahabang espada.
Agad nitong sinaksak ang dibdib ni Daryl. Nakatali ito, kaya hindi siya makakagalaw. Nang mas lumapit ang dulo ng espada sa dibdib ni Daryl at ikinuway ni Cindy ang kanyang kamay. Sandali. Inatras ni Natalia ang kanyang espada at nagtatakang tiningnan si Cindy. Nakatatandang kapatid. Walang ekspresyon ang makikita sa mukha ni Cindy. Nagsalita ito, ilang araw na ang nakalipas nang magmakaawa si Leroy sa atin upang patayin si Daryl. Mabibigyan natin ito ng mabilisan kamatayan, tapos ay tinawag niya kayong lahat bilang asawa niya. Hindi mapapatawad ang kanyang mga ginawa. Napakadali para sa kanya na mamatay sa pamamagitan ng pagsaksak. Kailangan niyang mamatay ng nahihirapan. Ngumiti ng masama si Cindy. Itapon niyo siya sa Acheron Tower. Acheron Tower. Bagyang naginig si Daryl. Napangiwi ang mukha ng Little Fairy. Sinabi nito kay Cindy na, kapatid, hindi ba't napakalupit naman masyado kung itatapon si Daryl sa Acheron Tower? Ang Acheron Tower ay ang ipinagbabawal na lugar sa Fuyao Palace. Walang sinumang nakalabas ng buhay sa Acheron Tower. Itinayo ni Emperor Zhou ang Acheron Tower noong Shang Dynasty. Kapag nagkasala ang isang tao ay itatapon ang mga ito sa loob ng Acheron Tower at paniguradong mamamatay ang mga ito. Bago ang kamatayan ng mga ito, maririnig ang mga ungol dahil sa sakit ng 2 hanggang 3 araw. Nakakatakot ang mga pangyayaring ito. Matapos itayo ang Fuyao Palace, naging parte sa kanilang lupay ang Acheron Tower. Walang sinumang may alam kung ano ang nasa loob ng Acheron Tower. Paniguradong nakakatakot ito. Kung hindi man, bakit ungol sa sakit ang mga bihag nito, at walang sinuman ang nabuhay? Nang sabihin ni Cindy na itatapon nila si Daryl sa loob ng Acheron Tower, ay sinentensyahan niya ito ng kamatayan. Kinagat ni Little Fairy ang kanyang labi. Naisip nitong mali ang pagtrato kay Daryl. Kahit na mukhang walang kontrol si Daryl sa kanyang sarili, ay mukhang hindi naman ito masamang tao. Makulong ito sa New World Camp ay labis ang pag-aalala nito sa kaligtasan ng World Universe. Matapat at kabutihan ang nasa isip nito. Kumunot ang noo ni Cindy nang marinig ang maliit na diwata. Matigas nitong sinabing, anong problema little sister? Bakit ka kumakampi sa kanya? Siniraan kanya, kaya dapat lang sa kanya ang mahirapang mamatay. Puro at inosente ang 6 na nakababatang kapatid ito, pero pinahiya ni Daryl ang mga ito. Tinawag niya pa ang mga ito bilang asawa niya. Nagbuntong hininga at saka nagsalita ang maliit na diwata, kapatid, sa tingin ko ay hindi mapapatawad si Daryl. Kasalungat ng iniisip niyo, tingin ko ay matuwid at marangal na lalaki si Daryl. Namula ang maliit na diwata matapos niya itong sabihin. Nagbigay tingin si Daryl kay Little Fairy. Hindi nito inakalang sasabihin ng maliit na diwata ang mga magagandang salitang iyon tungkol sa kanya. Slap! Hinampas ni Cindy ang lamesa, at saka sumimangot. Huwag kang maraming sinasabi, kapatid. Ipinahiya ka niya, ibig sabihin ay ipinahiya niya na rin ang Fuyao Palace. Hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Itapos siya sa Acheron Tower. Opo. Ilang babaeng alagad ang naglakad palapit sa kanila, at mabilis na pinalabas si Daryl sa hall. Ikaw gustong magpumiglas ni Daryl, pero nakatali ito dahilan, kaya hindi makagalaw. Ilang babaeng tauhan ang nagdala sa kanya, upang tumawid sa Lotus Pond patungo sa tagong sinaunang Thor. Ang sinaunang Thor ay mayroong 9 na palapag, ilang daang talampakan din ang taas nito. Sa tuktok ng Thor ay malinaw na mababasa ang pangalan nito, Acheron Tower. Makapalang mga tumubong damo sa paligid ng Acheron Tower. Squeak! Binuksan ng babaeng tauhan ang pinto ng Acheron Tower. Agad itong umaatras, takot ang makikita sa mukha nito. Naramdaman ni Daryl ang malakas na kadilimang bumabalot sa Thor nang maramdaman nito ang hangin mula sa loob na dumampi sa kanyang mukha. Nanginig si Daryl. Bago pa ito makareact, agad siyang tinulak ng mga tauhan papunta sa loob ng Thor. Boom! Tapos ay sumara ang pinto. FCK! Anong nangyari? Nagtaka si Daryl. Nakikita nito ang mga nakapalibot ng batik sa mga pader. Alam nito na isa itong sinaunang arkitektura. Tantya nitong libo-libong taon na ang tanda ng Thor. Mayroong hindi mabilang na buto ng tao sa loob nito, nakakatakot itong makita. Malinaw na maraming tao na ang namatay sa loob ng Thor. Tumalon sa takot ang puso ni Daryl. Russell.
Sunod-sunod na ingay ang narinig nito, kinilabutan ang kanyang anit. Sinundan niya ang pinanggalingan ng mga tunog, nagulat ito sa natagpuan. Mga gagamba. Daan-daang gagamba ang gumapang sa paligid. Sinlaki ng basketball at dugong pula ang kulay ng mga katawan nito. Napaka nakalalason ng mga gagambang ito. FCK. Anong klaseng gagamba ang mga ito? Bakit kasing laki sila ng basketball? Crack! Bago pa man ito makaisip ng gagawin ay kinagat ng isa sa mga gagamba ang kanyang binti. Arf! Sumigaw si Daryl at lumubog ang puso nito. Yari siya. Mukhang nakalalason ang mga gagambang iyon, baka mamatay siya sa unang kagat pa lamang. Rustle. Nang mabilis na sandali, agad siyang pinalibutan ng daan-daang gagamba at kinagat siya ng mga ito. Hindi pa rin nakakawala ang nakataling si Daryl. Nang ilang segundo lang ay daan-daang beses itong kinagat ng mga gagamba. Nakaramdam ito ng sakit sa buong katawan. Isa sa mga gagamba ang kumagat sa lubid na nakapalipot sa kanyang katawan. Mayroong napakatalas na mga ngipin ang mga gagamba at tuluyang naputol ang lubid. Nang wala na ang lubid ay nakontrol ni Daryl ang kanyang internal na enerhiya. Agad nitong tinawag ang blood-drinking sword para patayin ang mga gagamba. Lubhang nakalalason ang mga gagambang ito. Kahit gaano pa kalakas ang isang cultivator, paniguradong mapaparalisa ito at mawawalan ng malay matapos ang pagkagat ng gagamba. Sinong mag-aakalang ang mga nakalalasong gagamba ay walang masamang epekto kay Daryl? Kahit ilang beses pa nila itong kagatin ay hindi tinablan ng lason si Daryl. Hindi pa matagal mula noong pinatay ni Daryl ang Red Eye King Scorpion at ininom ang espiritu nito para maging napakalakas. Ito ay naganap sa sinaunang puntod ng Xiaoyun. Kaya naman kahit nakinagat siya ng mga nakalalasong gagamba, at naramdaman ang sakit at hindi ito tinablan ng lason. Mula noong naitayo ang Acheron Tower, ay napakaraming mayayamang tao ang natrap sa loob nito. Matapos silang kagatin ng mga gagamba, ay naparalisa ang mga ito dahil sa lasong dala ng mga gagamba. Pagtapos ay daang-daang gagamba ang umibabaw sa mga ito para kagatin hanggang sa mamatay. Matapos ang 2 hanggang 3 araw, paniguradong ubos na ng mga gagamba ang buong katawan ng mga ito. Naipaliwanag nito kung bakit sa tuwing may itutulak sa loob ng Acheron Tower, ay maririnig ang sigaw ng mga ito hanggang labas, magtatagal ito ng 2 hanggang 3 araw. Pero, hindi tinatablan nito si Daryl. Nakagat na ang lubid na nakatali sa kanyang katawan, kaya agad niyang tinawag ang blood-drinking sword para hatiin ang katawan ng mga gagamba. Flop! Flop! Ikinuway niya paikot ang blood-drinking sword at nasaksak ang ilang gagamba dahilan ng kamatayan ng mga ito. Gulat na gulat si Daryl kapag nakikita ang green bed sa tuwing may napapatay siyang gagamba. Mayroon hindi gaanong maliwanag na ilaw sa bed. Nasabik si Daryl na makita ang mga beads. Internal Alchemy Elixir. Mayroon internal alchemy elixirs ang mga gagamba sa knayang katawan. Naitala ng Infinite Elixir Manual na ang mga insektong nabuhay sa libo-libong taon, ay mahihigop ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang makabuo ng Internal Alchemy Elixir sa kanilang katawan. Ang Internal Alchemy Elixir ay naglalaman ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Matapos mamatay ng mga gagamba ay maaalis ang Internal Alchemy Elixir mula sa kanilang katawan. Napakahalaga ng Internal Alchemy Elixir. Hindi na ito masyadong inisip ni Daryl, pinulot niya ang green bed at ipinasok sa kanyang bibig. Natunaw ang Internal Alchemy Elixir sa kanyang bibig, at matapos lamang ang kaunting sandal ay agad naramdaman ni Daryl na medyo nadagdagan ang kanyang lakas. Natuwa si Daryl. Ramdaman niya na para bang puno ng lakas ang kanyang buong katawan, nakaramdam din siya ng pagkasigla. Hinawakan niya ang blood-drinking sword at desperadong pinaghahati ang mga gagamba. Patter. Patter. Nahuhulog ang Internal Alchemy Elixir sa katawan ng mga namamatay na gagamba. Kinuha ni Daryl ang lahat ng mga elixir. Sa tuwing may mapapatay siyang gagamba, ay agad niyang pinupulot ang mga Internal Alchemy Elixir, at inilalagay sa loob ng kanyang bibig. Kung mayroon pang isang tao sa loob ng Tor, ay paniguradong magugulat ito sa ginagawa ni Daryl. Miserableng namamatay ang bawat tao, na itinatapon sa loob ng Acheron Tower. Bagkus ay na-enjoy ni Daryl ang killing spree. Lumipas ang kalahating oras. Tapos ay isa pang oras ang lumipas.
Matapos ang ilang sandal ay napatay ni Daryl ang lahat ng gagamba sa unang palapag, libo-libo ang nakain niyang internal alchemy elixir. Naglalaman ng mga ito ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Mayroong malabong pakiramdam si Daryl na magagawa niya ito, tataas siya sa pagiging level 5 Martial Marquis. Sa parehong oras, nagtaka ito. Kung mayroong magagamba sa unang palapag, ano ang nasa ikalawang palapag? Naisip niyang araruhin na lang din ito. Kinuha niya ang espada at nagsimulang umakyat papuntang ikalawang palapag. Parang impyerno ang Acheron Tower para sa ibang tao, pero para kay Daryl, isa itong langit na makakapagpalakas sa kanya. Chop! 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 Pagkarating niya sa ikalawang palapag ay mayroong mga gumagapang na tunog sa buong kapaligiran. Ngumiti si Daryl matapos ayusin ang tingin sa mga nilalang. Ito ay mga nakalalasong butiki. 3 talampakan ang haba ng mga ito, mukhang matigas na armor ang mga balat nito. Kumpara sa mga gagamba sa unang palapag, mas nakalalason ang mga butiking ito, mas mabangis itong umatake. Pero hindi nataranta si Daryl. Isa siyang level 5 Martial Marquis. Paano siya magagawang saktan ng mga butiki ng ganon-ganon lang? Ibigay niyo sa akin ang inyong mga internal alchemy elixir. Hinawakan nitong maigi ang blood-drinking sword at nagsimulang hatiid ang mga butiki. Bam! Bam! Agas na nalaglag ang internal alchemy elixirs mula sa katawan ng mga butiki. Mas puro ang mga internal alchemy elixir ng mga ito kaysa sa mga gagama na nasa unang palapag. Matapos kainin ni Daryl ang ilan sa mga ito, ay agad niyang naramdaman na lumalakas ang kanyang internal na enerhiya. Sa kabilang banda ng Donghai City, sa Wishing Star Tower. Inatak ng 200,000 na sundalo ng New World Continent ang Wishing Star Tower. Naglaban ang Elysium Gate at ang 6 na pinakamalalaking martial sects ilang sandal bago mangyari iyon. Sinamantala ng New World Army ang mga nangyaring kaguluhan at umatake. Ang galaw ng mga ito ay nakapagbigay ng sorpresa sa World Universe. Hindi kalianman naisip ng Elysium Gate at ng 6 na malalaking sekta na ang New World Army ay sasamantalahin ang pagkakataon para umatake. Nang umatake ang kalaban, kinailangang isantabi ng Elysium Gate at ng 6 na sekta ang kani-kanilang galit at magtulong para mapaalis ang New World Army. Pero hindi sila handa sa biglaang pag-atake. Nahirapan ang mga ito para depensahan ang Thor. Gayunpaman, walang bumigay sa mga ito. Mariin nilang ipinagdikit ang mga ngipin at umararo. Alam ng Major Sects na kung mapapasakamay ng kalaban ang Wishing Star Tower, ay lulubog ang buong Donghai City dahil sa pagkawasak. Klang! Klang! Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang lahan ng mga sundalo, nag-echo ang tunog ng mga sandata at sigawan ng mga ito sa buong bundok. Nagkalat ang mga bangkay sa buong Wishing Star Tower. Nasa madugong labanan ang Abyss Mother Serendipity. Hawak nito ang kanyang mahabang espada, malakas itong ipinaikot. Parch! Namatay ang dosenang sundalo ng New World. Nanatiling diretso ang ekspresyon ng Abyss, habang sinisigawan si Zephyr sa hindi kalayuan. Zephyr, kasalanan ito ng Elysium Gate. Kung hindi mo lang kinailangang sinagipin ang mga magulang ni Daryl ay hindi makakaisa ang New World Army na umatake. Malamig ang tono ng Abyss nang magpatuloy, kung mabibitawan natin ang Wishing Star Tower ay ang Elysium Gate ang masisisi rito. At ikaw, Zephyr, ang may pinakamalaking pagkakasala. Wala kang kwenta. Blood red ang kulay ng mga mata ni Zephyr, nang galit itong sumigaw. Abyss Mother, nilabang ng 6 na sekta ang prinsipyo ng komunidad. Binuli niyong lahat ang walang kalaban labang mag-asawa. Kung wala lang tayo sa gitna ng pag-atake ng kalaban, ay bibigyan ko ang mga ito ng hustisya. Balot sa dugo si Zephyr. Nagkasugat ito sa madugong labanan ng Elysium Gate at 6 na malalaking sekta. Biglang umatake ang New World Army, at balot ng sugat ang buong katawan nito dahil sa labanan. Sige na! Sumigaw ang ilang sundalo ng New World at inatake si Zephyr. Hawak ni Zephyr ang kanyang steel saber, wala itong kinatatakutan. Binati niya ang mga kalaban ng sabayan. Nag-utos ang master ng sekta na depensahan ang Donghai City. Kahit na mapatay pa siya sa labanan, hinding-hindi nito hahayaang mapasakamay ng kalaban ang Donghai City. Sa kabilang banda, sa Acheron Tower sa Fuyao Palace. Nagbuntong hininga si Daryl at nakaakyat sa ika-9 at huling palapag.
Sa Acheron Tower, laging mas mapanganib ang isang palapag kaysa sa mga nasa ibaba nito. Sa ika-8 palapag ay nakaengkwentro ni Daryl ang mga nakalalasong hedgehogs. May habang 2 talampakan ang bawat hedgehogs. Nasa Marshall Marquis ang level ni Daryl pero hindi pa rin ito nagawang maiwasang masaktan. Ilang beses itong nasaksak ng mga nakalalasong hedgehog. Sa kabutihang palad ay hindi ito tinablan ng lason. Nakaramdam lamang ito ng kaunting sakit matapos masaksak ng ilang beses. Napakasustansya ng internal alchemy elixir ng mga hedgehog. Malaki ang ngiti ni Daryl nang buksan ito ang pinto ng ika-9 na palapag. Labis na napaisip si Daryl sa kung ano ang lasong nasa huling palapag. Nang buksan ito ang pintuan, hindi ito nakagalaw dahil sa labis na pagkagulat. Nakita nito ang 2 behemoth na tumakbo papunta sa kanyang direksyon. Ito ay 2 salagubang na may habang higit sa 10 talampakan. 2 matulis na pangil ang nakalabas sa kanilang hubad na bibig na puno ng lason. FCK. Nahilo ang ulo ni Daryl. Salagubang na higit sa 1 dosena ang haba. Sinong maniniwala rito kung hindi mismo nakita ng sarili nilang mga mata? Hup! Hup! Gulat na gulat pa rin si Daryl, pero 2 salagubang ang lumilipad papunta sa kanya. Wala nang oras pa para makapag-isip si Daryl. Agad nitong nilagay ang blood-drinking sword sa kanyang harapan. Boom! Napakalakas ng pagbangga ng 2 salagubang. Matapos ang banggaan ay naramdaman ni Daryl na lumapot ang kanyang dugo habang lumipad ang kanyang katawan at malakas na tumama sa pader. P50. Napakaraming dugo ang lumabas mula sa bibig nito. Nakaka-interes. Natawa si Daryl habang nahihirapang tumayo. Mahigpit nitong hinawakan ang blood-drinking sword at muling sumugod. Klang! Klang! Ipinaikot ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at ipinatama sa mga pangil ng 2 salagubang. Hindi nababasag ang pangil ng 2 salagubang. Kahit ang blood-drinking sword ay hindi ito kayang baliin. Sa simula, medyo kinabahan si Daryl sa 2 higanteng nakalalasong insekto. Pero habang tumatagal ay mas kumakalma ito. Kahit na mayroong matigas na armor sa likod ang mga ito, napakalambot naman ng kanilang mga tiyan. P50. Sa wakas, kinuha ni Daryl ang oportunidad at humiga sa sahig. Pagtapos ay sinaksak niya ang tiyan ng mga salagubang gamit ang espada. Nahirapan pa ng ilang beses ang mga salagubang bago tuluyang manigas. Ngumiti si Daryl, matapos niyang labanan ang isa pang salagubang ng ilang minuto, ay nakahanap siya ng oportunidad na gamitin ang parehong paraan para saksakin ang salagubang sa tiyan nito. Patter. Patter. Sa sumunod na segundo ay namatay ang 2 salagubang, 2 internal alchemy elixir ang nalaglag sa katawan ng mga ito. Malaki ang 2 internal alchemy elixir kumpara sa mga nauna. Mabilis si Daryl. Agad niyang kinuha ang mga elixir at mabilis na nilunok. Nilunok ni Daryl ang 2 internal alchemy elixirs, at naramdaman ang hindi maikukumpara puwersa na bumalot sa kanyang energy field at gumapang hanggang sa paa at kamay nito. Kumain ito ng higit sa 2,000 internal alchemy elixir. Mas puro ang mga nasa itaas na elixir kaysa sa mga mas mababa rito. Matapos niyang lunukin ang internal alchemy elixir ng 2 salagubang ay bigla itong napahiga sa sahig. Tumaas ang kanyang internal na enerhiya mula sa kanyang energy field. Kailangan niyang mag-antay ng 2 o 3 araw bago pa tuluyang masipsip ng kanyang katawan ang nutrisyon ng lahat ng internal alchemy elixirs. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nasa proseso ito ng cultivation. Sa kabilang banda, sa Wishing Star Tower. Nagtagal ng 1 araw at 1 gabi ang komprontasyon ng 2 kontinente. Totoong isa itong hindi mapapantayang labanan. Umagos ang dugo sa hagdan hanggang sa pinakaibaba ng Tor. Hindi nawala ang abilidad ng Major Sex na lumaban. Pinagkiskis ng mga ito ang kanilang mga ngipin at sumabay sa labanan. Ano pa nga bang magagawa nila? Gusto ba nilang mawasak ang Donghai City? Alam ng elites ng martial sex na kung babagsak sila, paniguradong magiging puno ng kaguluhan ang kontinente ng World Universe. Wala silang ibang maaaring gawin kundi lumaban para sa kanilang mga buhay. Klang! Pinalibutan ng ilang sundalo ng New World ang Harry B. General habang may mahahabang espadang hawak ang mga ito. Dumura ang mga ito ng napakaraming dugo. Nanghihina na sila.
Nagtagal ang labanan ng isang araw at isang gabi at lahat ay sugatan. Pagod na ang mga ito. Matapos ang 2 araw, sa 100 Flowers Hall sa Fuyao Palace. Magkakatabing umupo ang 7 diwata. Ilang kalalakihan ang lumuhod sa kanilang harapan, may dalang prutas ang mga ito. Kumuha ng orange ang maliit na diwata at mahinang bumulong. Kapatid, habang pabalik tayo ay pinalibutan ng New World Army ang Donghai City. Kung aatake ang mga sundalo, mabilis na masasakop ang buong Donghai City. Kumunot ang maliit na diwata at nagbigay ng opinyon, bakit hindi tayo magpadala ng tutulong sa kanila? Kung magpapadala tayo ng suporta ay makakapagpahinga na ng taimtim si Daryl. Puno ng pag-asang tumingin kay Cindy ang maliit na diwata, nagningning ang mga mata nito. Nakakulong si Daryl sa tor ng Acheron, paniguradong mamamatay ito. Laging may pangamba sa puso ang maliit na diwata. Kung sa bagay, nangako kay Daryl ang lahat ng diwata na magbibigay suporta ang mga ito para madepensahan ang Donghai City. Babalik sila sa kanilang mga salita. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Cindy kahit kaunti. Malamig itong tumanggi sa suhestyon. Anong kinalaman ng pagbagsak ng World Universe sa Fuyao Palace? Huwag mong kakalimutan ang ating mga panuntunin, kahit nababagsak na ang kalangitan, wala tayong kinalaman doon. Nakababatang kapatid, may gusto ka ba sa lokong si Daryl? Boom! Matapos itong sabihin ni Cindy ay narinig nila ang isang malakas na ingay. Para itong tunog ng kidlat. Nagbago ang mukha ni Cindy, kumunot ang noo nito. Anong nangyayari? Isang babaeng alagad ang natatarantang lumapit, kinausap nito si Cindy. Palace Master, hindi na maganda ang mga nangyayari. Bumagsak ang Acheron Tower. Ano? Bumagsak ang Acheron Tower. Sumimangot si Cindy. Isang walang kwentang balita. 1,000 taon nang nakatayo ang tor ng Acheron. Bakit bigla itong babagsak? Palace Master, totoo po. Sabi ng may maputlang mukhang alagad na babae. Inilapag ni Cindy ang tasa ng tsaa at saka sumimangot. Tara! Puntahan natin upang makita. Nagmadaling pumunta sa tor ang 7 diwata. Agad na nagulat ang 7 diwata nang makalabas sila sa 100 Flowers Hall. Sa hindi kalayuan, ang tor ng Acheron na nakatayo sa loob ng libo-libong taon ay tuluyan ng bumagsak. Nagpira-piraso ito. Puno ng ulap at usok ang paligid. Sa ibabaw ng mga alikabok at usok, napatigil ang isang tahimik na figura. Umipo ito ng naka-cross-leg at lumutang ito sa hangin habang nakapikit. Si Daryl. Sa gitna ito ng magme-meditate. Patuloy na dumaloy ang makapangyarihang internal na enerhiya sa buong katawan nito, nakakatakot itong makita. Ang mga alon ng internal na enerhiya ang sumira sa tor ng Acheron, dahilan kung bakit ito nagpira-piraso. Kinagat ng maliit na diwata ang kanyang mga labi, habang nakatingin sa itaas. Nagulat ito. Hindi makontrol ang pagninig ng katawan nito. Napagtanto nitong napakalakas ng kapangyarihan ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.